May mga gabi talagang dumarating ng walang paalala. Tahimik sa paligid pero maingay ang tibok ng puso. Mga sandaling hindi mo inasahan pero buong buo mong mararamdaman. Ngayong gabi, isang lihim ang ibubunyag, kwento ng sulyap, tukso, at isang karanasang nagpabago sa pananaw ng isang binata. Si Kevin, isang nursing student mula Batangas, ay may kwento tungkol sa kanyang unang beses at sa isang lalaking hindi niya akalaing papayag na makisalo sa kanyang pantasya. Pero bago natin simulan, isang mainit na shoutout muna kay Akihiro Rivera ng Coronadal City. Salamat sa suporta at sa patuloy na pakikinig dito sa M2M Desires. Kung gusto nyo pa ng mga kwentong totoo, tagos at minsan delikado, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. Dahil dito sa M2M Desires, bawat lihim may kwentong dapat marinig. Simulan na natin ang lihim sa likod ng kubeta. Dear Kuya Will, magandang araw po. Ako nga pala si Kevin, 21 taong gulang, nursing student dito sa Maynila. Nakatira lang po ako sa isang lumang boarding house malapit sa school. Medyo may kalumaan na yung bahay pero mura ang upa, kaya tiis-tiis, walang aircon, minsan walang tubig. Pero ang pinaka-okay sa lahat, may mga pogi akong kasabay dito. Isa na ron si Maki, pero tawag sa kanya ng lahat ay Alden. Kasi raw kamukha niya si Alden Richards, yung Moreno version. At sa totoo lang, Kuya Will, gets ko kung bakit. Tahimik si Alden. Hindi pala imik. Medyo brusko. Engineering student. Tapos Kuya Will, yung katawan niya, Diyos ko. Parang ginawa ng Diyos na parang inukit ng sobrang detalyado. May abs, matitigas na braso. At yung pawis niya, literal na nakakakuryente. Doon nagsimula ang kalokohan ko. Kuya Will, may isang kubetang bihira nang gamitin sa ikalawang palapag ng boarding house. Yung tipong hindi ginagamit ng lahat kasi parang luma na at may kalumaan. Isang gabi, sumakit ang tiyan ko. Agad akong tumakbo sa kubeta na yon. Habang naglalabas ako ng sama ng loob, napansin ko yung pader sa gilid ng kubeta, may butas. Hindi siya ganun kalaki. Parang butas lang ng coin pero enough para masilip ang kabilang banyo. Hindi ko agad pinansin. Pero na-curious ako. Sinilip ko. At Kuya Will, boom! Si Alden. Naliligo. Hubot-hubad. Todo buhos ng tubig sa katawan. Walang kamalay-malay na may isang baklang estudyante sa kabilang cubicle na halos himatayin. Noong una, kinabahan ako. Inisip ko, baka kasalanan to, baka bawal, baka kademonyohan na to. Pero Kuya Will, araw-araw ko siyang inaabangan tuwing gabi. Bago mag 9:00 ng gabi, pumupunta si Alden sa luma naming kubeta para maligo. Timing lang, sa pool sa butas. Minsan slow motion pa pag nagbubuho siya ng tubig. Minsan nakaharap, minsan patalikod. Pero laging walang towel. At ako, parang tanga sa likod ng pader. Walang galaw, walang hinga. May hawak na tissue, hindi ko na kailangang sabihin kung para saan. Alam mo na, yung klase ng pananabik na kahit bawal, hindi mo mapigilan. Yung tipong kahit sarili mo, hindi mo na kayang kontrolin. Isang gabi napansin ko, parang tumitingin si Alden diretso sa butas. Natigilan ako. Tumigil ako sa pagsilip. Kinabahan ako sobra. Baka alam niya. Baka nahuli na ako. Parang biglang nanlamig ang palad ko. Sabay bilis ng tibok ng dibdib. Hindi ko alam kung takot ba iyon o hiya o excitement. Kinabukasan, tahimik lang siya. Parang walang nangyari. Pero napansin kong tuwing magkasalubong kami sa kusina,
May ngiti siyang hindi ko maipaliwanag. Hindi naman bastos, pero may halong panunukso. Yung tipong parang may alam siya at ine-enjoy niya yung sekreto. Minsan bigla siyang magtatanggal ng sando sa harap ko. Walang pasabi, walang pakialam. Parang natural lang. Pero ako, nanginginig ang tuhod ko sa tuwing makikita ko ang katawan niya ng malapitan. Tapos isang beses, habang naghuhugas kami ng pinggan, tinanong niya ako bigla, "Kevin, gabi-gabi ka bang naglalakad sa hallway?" Napatingin ako. Napalunok. "Ha? Hindi naman, bakit?" Ngumiti lang siya. Yung ngiting may tinatago. Pero Kuya Will, may kakaiba talaga. Hindi siya bastos, hindi rin siya nagalit. Parang curious. Totoo ba ito, Kuya Will? O ako lang to? Baka guni-guni lang ng isang estudyanteng masyadong maraming imahinasyon. Pero sa bawat tingin niya, parang may sinasabi. Simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi, hindi na ako nanonood ng TikTok. Hindi na ako nagmo-module. Ang laman ng isip ko, si Alden. Parang naging routine ko na. 9:00 ng gabi, hawak ko na ang tissue, naka-low brightness ang phone para hindi mahalata, at nakaabang na sa gilid ng cubicle. Tahimik, walang ingay, pati hininga ko, kontrolado. Tuwing nandyan siya, kusa akong hinihigop ng eksena. Yung tunog ng tubig, yung paggalaw ng anino niya sa kabilang pader, yung liwanag mula sa bumbilya na tumatama sa balat niya. Hindi ko man siya laging makita ng buo, sapat na ang bawat pagpatak ng tubig sa balikat niya para manindig ang balahibo ko. Ako na mismo ang nagse-set up ng tissue, ilaw sa phone, tahimik na upo. Minsan nai-imagine ko, lalapit siya sa butas, titingin. Tapos, ilalapit niya kung anong meron. Tapos kami na lang dalawa ang may alam sa buong mundo. Wala naman talagang ganap, Kuya Will. Walang hawakan, walang salita. Pero sa isip ko, araw-araw may romansa. Araw-araw, paulit-ulit ang eksena. At kahit ilang ulit ko na siyang nasulyapan, gusto ko pa rin. Gusto ko pa rin siyang ulitin. Isang gabi, habang nanonood na naman ako, biglang may kumatok sa cubicle ko. "Uy, may tao dyan?" Si Alden ang boses. Parang nanigas lahat ng parte ng katawan ko. Except one. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid, maliban sa tibok ng dibdib ko na parang sumasabog. "Alam ko nanonood ka, bro." Dagdag niya. Mas mababa na ang boses ngayon. Parang may halong ngiti at hamon. "Kung gusto mo, lumapit ka na lang." Boom! Parang binuhusan ako ng malamig na tubig at sabay sinilaban sa init. Hindi ko alam kung matatakot ako, mahihimatay o lalabas na. Saglit akong natulala. Nakatingin lang ako sa harapan ng cubicle, parang umaasang magising sa panaginip. Pero totoo yon, Kuya Will. Si Alden, yung lalaking ilang linggo ko nang pinapanood ng palihim, siya na mismo ang nag-anyaya. At sa isang iglap, lahat ng hiya, lahat ng takot, lahat ng moral compass ko, parang nalusaw sa pagitan ng shower at init ng tukso. Lumabas ako, nanginginig. Si Alden, nakatuwalya lang. Amoy alak, amoy sabon, amoy temptation. Sabi niya, "Okay lang bro, wala naman akong issue, wala rin akong girlfriend." Tapos parang nahiya pa siya bago sumunod ang, "Actually, di ko pa ito nagagawa. As in, yung ganito, sa kapwa lalaki." Tahimik lang ako. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o umiwas o sumigaw ng, "Talaga ba?" Tapos tinapik niya balikat ko. Marahang marahin, sabay sabing, "Pero gusto ko lang itry. Kung okay lang sa'yo, sabay tayo next time."
Ngumiti siya ng kaunti, yung tipong may kaba rin, bago dahan-dahang lumabas siya. Ako, naiwan akong tulala, pawisan, nanginginig, pero excited. Parang may pumutok sa loob ko. Hindi kaba, kundi antisipasyon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang buong hallway parang umiikot. Pero ang alam ko lang, Kuya Will, gusto ko. Gusto ko talaga. After a week, nagkatotoo yung sinabi niya. Isang gabi, habang papunta na ako sa kubeta, nasalubong ko siya sa hallway. Bit-bit ang tuwalya, pawis ang leeg, halatang bagong galing sa basketball. Maliligo ka na? Tanong niya. Oo, sagot ko. Sabay na tayo. Tahimik lang kami habang naglalakad papasok ng kubeta. Pagkapasok, isinara niya ang pinto. Nasa harap kami ng salamin. Parehong parang kinakabahan. Siya ang unang nagsalita. Wala pa talaga akong experience, as in first time ko lahat ng to. Ngumiti ako. Pareho pala tayo. Isa-isa naming hinubad ang mga suot. Pagpasok namin sa ilalim ng shower, ramdam ko agad ang tubig. Pero mas mainit ang tensyon. Tumulo ang tubig sa katawan niya. Magkaharap kami. Magkalapit. Hindi agad nagsalita. Pero pareho kaming parang naghihintay ng senyales. Hanggang sa siya mismo ang nagsabi, okay lang ba to? Kung okay din sa'yo, sagot ko. Nilapit ko ang palad ko sa braso niya. Hindi siya umiwas. Nilagay ko ang kamay ko sa batok niya. Siya naman, humawak sa bewang ko. Tumingin siya sa mata ko. Tapos pumikit. At doon na nagsimula ang unang beses naming dalawa. Hindi ko ikukuwento ng detalyado, Kuya Will. Pero masasabi ko lang, hindi siya bastos. Hindi siya madumi. Hindi siya biro. Yung bawat haplos mabagal. Yung bawat galaw may pag-aalangan pero may tiwala. Yung bawat hinga, sabay. Yung katahimikan sa loob ng banyo, punong-puno ng emosyon. Walang romantic music, walang ilaw, walang drama. Pero habang nagyayakapan kami sa ilalim ng tubig, pareho kaming nanginginig. Hindi sa takot, hindi sa hiya, kundi dahil una ito sa aming dalawa. Una niyang karanasan, una ko rin. Pero ang totoo, parang hindi lang ito basta experiment. Parang may ibig sabihin. Pagkatapos, nakaupo kami sa gilid ng banyo. Hubad pa rin, basang-basa, tahimik. Nakasandal siya sa balikat ko. Sabi niya, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang gaan sa pakiramdam. Ngumiti ako. Hindi natin kailangang tawagin kung ano, basta totoo to. Tumango siya. At sabay kaming nagbanlaw. Kuya Will, hindi ko alam kung simula yun ng kung ano. Pero sigurado ako, pareho naming hinding-hindi makakalimutan ang gabing iyon sa loob ng lumang kubeta. Simula noon, parang kami na pero hindi. Parang friends kami with benefits pero may kilig. Minsan matutulog siya sa kama ko. Minsan sabay kami mag-CR. May mga tanong akong gustong itanong, pero lagi niya lang sinasabi, wala tayong label. Basta masaya tayo. Okay na yun. Sa boarding house, tinutukso na kami ng ibang kasama. Uy, silip-silip lang dati ha, ngayon sabay na maligo. Tatawa lang kami, parang wala lang, pero kami lang ang nakakaalam ng totoo. Hanggang ngayon, nasa boarding house pa rin kami. Tahimik pa rin, walang label. Pero may lihim kami na walang nakakaalam. Maliban sa isang maliit na butas sa kubeta na naging daan para matupad ang pantasya ko. At ang unang karanasan namin. Hindi ko alam kung kami talaga o kung kailan matatapos. Pero ang alam ko lang, tuwing gabi, pag naririnig kong bumubukas ang gripo, alam kong may panibagong eksena sa kwento namin. Salamat Kuya Will, wala akong pinagsisihan. Fantasya man o hindi, nangyari iyon.
At yun ang sekreto sa kubeta. Ang iyong tagapakinig, Kevin. May mga karanasan talaga na hindi mo alam kung tama o mali. Pero sa oras na maramdaman mo itong totoo, wala nang label, wala nang takot. Ang matitira na lang ay ang katotohanang minsan may dumating na karanasang hindi mo inasahan, pero hindi mo rin kakalimutan. Para kay Kevin, hindi ito simpleng tukso lang. Hindi rin ito basta pantasya. Ito ang una niyang paglapit sa sarili niyang damdamin at sa taong pumayag na lumapit din. Ikaw, may ganitong karanasan ka rin ba? May lihim ka bang hindi mo pa naikukwento? Ipadala mo lang yan sa amin. Baka kwento mo na ang susunod naming babasahin. Ako po si Kuya Will at dito sa M2M Desires, lahat ng kwento, may damdamin, may pagnanasa at may pag-asa. Don't forget to like, comment at subscribe kung gusto nyo pa ng mga kwentong kasing tindi ng sekreto ng kubeta. Hanggang sa susunod na lihim, paalam.